Good morning! So guys, ito na yung video kung para ko ginawa yung 2-tier na aloha cake. So ayan, nag-prep muna ako ng fondant. 2 days before nung event is nagpe-prep na ako ng mga kailangang design para hindi ako ma-hassle, hindi ako magkahulsa oras. Ayan, inom muna ako ng pampainit ng tiyan. By the way guys, alas 3 nga pala to sa umaga. Yan kasi yung time na paggawa ko ng mga cake ko kasi walang istorbo, walang batang makulit, walang maingay. So, ayan. Tsaka hindi mainit. Yung ingay lang na naririnig nyo dyan is yung tiktilaok ng manok. So, ayan. Minamasa-masa ko na yung white fondant. Ready-made fondant na pala to guys. Nabibili ko lang malapit. Bibili ko lang to diyan sa bayan. Malapit lang sa amin. Kasi from the start, ito na yung gamit ko. DLA pala to guys. So ayan. Nagko-color muna ako nung fondant. Kinukulayin ko muna each para mamaya ihuhulma-hulma ko na lang kung ano yung gagawin ko dito. Gumamit pala ako din ng gloves dyan guys para hindi masyadong madumi sa kamay. Tapos ayan, kung mapapansin nyo yung lamesa, linagyan ko rin siya ng cling wrap para madali na lang din linisin. Yung nag-order nga pala sa akin ito is Suki Kuna from Uwas sa Mangga. Ayan, thank you. Shout out po sa inyo. Bale, yung inuna ko muna ditong gawin guys is yung medyo madali lang muna para, tsaka konti na lang din pala yung fondant kong stock, kaya konti lang din yung mga gagawa ko ngayon. So ayan, inuna ko muna yung coconut tree. Tinanggal ko na pala yung gloves ko dyan para makabuelo kasi ang hirap naman pag naka-gloves ka. Tapos ayan na, nagbibilog-bilog na ako nung bunga ng coconut. So, ayan, kung makikita nyo medyo messy talaga mag-fondant guys. Tapos kung mapapansin nyo rin may mga white powder dyan. Cornstarch po yan para hindi siya masyadong maano sa kamay, malagkit ba. Sa true, hindi ko pa talaga gaanong master ang pagfo-fondant. Pero yung mga basic, scary naman. Pag sa tingin kong kaya ko naman siyang magawa, ina-accept ko yung order. Pero minsan, pag sa tingin ko is nag-aalangan ako, hindi ko na lang inaano. Sinasabi ko naman sa client. Kasi, syempre, mahirap naman baka mag-expect sila. Tapos, yung kalalabasan is, baka ma-disappoint sila. Yung pagfo-fondant is time-consuming din. Konti lang yung nagawa ko dyan. Alas 3 ako nagsimula. Tapos natapos ako umaga na 5 lang na ata yung nagawa ko doon. So ayan, fast forward ko na yun. Hindi ko na matapos kasi sobrang tagal talaga magawa ng fondant. So, may kasama pa lang 12 cupcakes yung order ni madam. Pag mga 2-tier, nag-free ako ng 12 cupcakes. So, ang flavor pala ng cake ni madam is mango. Ayun, na pa yung camera. So, kaya yung ginawa ko dyan is naglagay ako ng toppings din na mangga. So, ayan. So, ayan na. Yun na yung D-Day na to, guys. Ito na yung araw na i-deliver. Ako na lang nag-insist na i-deliver ko yung cake. Kasi pag mga 2-tier, napaka-silent. Pero safe naman yung ginawa kong cake kasi naglagay ako doon ng dowel. Maraming support yung nilagay ko doon sa cake para hindi siya mag-collapse. Naglagay din ako doon ng white chocolate doon sa bottom part. Hindi ko lang na-videohan, pero naglagay ako doon para, ayun nga, pag tina-travel kasi yung cake is, minsan kasi may ibang mga customer, hindi ko naman nila lahat is, akala nila pag inana na yung cake is, parang minsan yung iba, bara-bara na lang pag nasa travel. Kumbaga, hindi nila masyadong iniingatan. Kaya, minsan may mga incident na, ayun, pag nandoon na is, nagka-crack o kaya, nadadamage yung cake. Kaya, ayan, para sure, ako na lang nag-insist kay client na i-deliver ko na yun. So, eto na nga, nakarating na kami sa venue. Siguro mga
20 to 30 minutes yung travel namin. So, dito to sa private private resort. So, ang pinakauna kong tinanong dito is kung may ref sila kasi parang mamaya pa ata yung occasion para naman maano mo na yun. Kasi sobrang init talaga dito sa amin, guys. So, ayan, sneak peek nung place. Hindi na ako masyadong nakano kasi nag-aantay yung driver ko sa labas. So, ayan guys, pauwi na kami. Sabi ko naman sa inyo, nakamotor lang ako eh. So, ayan. Imagining nyo yung tutsi na kaya ko yun. So, ayan. Pansin na pansin nyo naman. Sobrang tirik nung araw. Grabe. 2:00 to sa hapon. So, ayan. Kaya, masasabi ko talagang napaka-stable, napaka-safe nung cake ko. Kasi, ayan, imagine nyo naman, 2:00 sa tirik-tirik. Tapos, makamotor lang kami na deliver. At, na-success. So, ayan. So, ayan na guys, yung cake na aking ginawa. Aloha for 1-year-old. KY yung pangalan doon ng celebrant. So, ayan. May konting, so, ayan, may pa-konting dance tayo dyan. Pa ina-highlight. Highlight naman ng konti yung cake. So, ayan. Siyempre, no, nakaka-proud, no, makagawa ka ng ganyan. So, ayun lang. Thank you so much. Sana enjoy. Sana manood ulit kayo sa aking next video. Thank you!